Pinaimbestigahan ng DOE ang posibleng sabuatan ng mga kumpanya ng langis para manipulahin ang presyo ng petrolyo. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, paano ba mabibisto kung may sabuatan nga ang mga kumpanya ng langis? Gigi, pinasusuri na nga ni Energy Secretary Sharon Garin sa Philippine Competition Commission kung nagsasabuatan nga ba ang mga oil companies pagdating sa presyohan ng langis. Kasunod yan ang panawagan ni House Ways and Means Committee Chairman Miro Quimbo na imbestigahan ang mga ito dahil sa malakartel nilang galawan sa pagpepresyo ng petrolyo. Pinaimbestigahan ni Garin kung may anti-competitive behavior ang oil companies. Aalamin dito kung nag-uusap-usap nga ba ang mga oil companies kung magkano ang itataas sa presyo ng petrolyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Garin. I think ang issue is nag-uusap-usap ba sila kung ano yung ang oil price hike. Gigi, ipapatawag din ng Legislative Energy Action Development Council sa Kamara ang oil companies para ipaliwanag kung bakit tila iisa ang galaw nila sa presyo. Yan ay kahit deregulated ang oil industry o hindi kontrolado ng pamahalaan yung presyohan ng langis. Sabi rin mismo ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na by the way ay dati ring chairman ng Philippine Competition Commission, kapag kaunti ang player sa merkado katulad ng industriya ng langis, parang mas prone ang mga ito o mas malaki yung chance ang kopyahan ang mga ito pagdating sa presyo. Yan daw ang dapat silipin ng PCC. At Gigi, kahit may oil deregulation law, hindi ibig sabihin nito na hindi nababantayan ng pamahalaan yung presyo at yung posibleng pang-aabuso ng mga kumpanya pagdating nga dito sa presyo. Sa ilalim nga ng batas na yan ay inaatasan pa rin ang mga oil companies na pigilan ang cartel, monopolization at ang unfair practices. Gigi. At Gerard, ngayong bumaba na ang presyo ng per barrel ng crudo, ay may aasahan ba talaga tayong rollback? Gigi, ang sabi ng DOE, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo kung pagbabasehan yung first 4 days o yung trading days natin between noong Monday at saka yung kahapon. Sa Sabado magkakaalaman o bukas magkakaalaman kung magkano nga ba yung rollback ng presyo ng langis. Pakinggan natin ang pahayag ni Garin. Hoping po for and praying for a rollback. Ako rin actually excited kasi this will be my first good news if ever for the last month. Pero Gigi, as we speak, batay sa mga industry sources natin, posible magkaroon ng rollback na 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos sa kada litro ng diesel o wala namang galaw o hanggang pisong rollback naman sa presyo ng gasolina. At yun ang pinakahuling nakita nating datos sa ngayon, Gigi. At Gerard, pagdating sa LPG, kung di ako nagkakamali, tumaas na rin ito ng halaga, di ba? At pagdating sa supply nito ay anong update? Gigi, ang sabi ng DOE, wala namang shortage. Kaya lang, ang problema ay parang hindi ganoon karami yung backup natin o yung stock natin nitong LPG. Sa ngayon daw kasi, nasa 32 days ang inventaryo natin. Ang problema kasi dito, Gigi, tumigil na mag-export yung mga producer nitong LPG. Pero sa ngayon naman daw, nakahanap na ng ibang mapagkukunan ng supply ang DOE. Sa ngayon ay naglalaro sa 1,100 hanggang 1,500 pesos ang presyohan ng LPG. Once a month lang o tuwing sa unang bahagi lang ng buwan ang pagbabago sa presyo ng LPG. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.